Kahit nagbibigay na ng paulit-ulit na babala ang lahat ng mga taong naninirahan malapit sa malawak na kagubatan na sakop ng bayan ng Pulangi, hindi pa rin naawat ang ilang mga tao na pumasok rito. Maraming mga ngaso ang hindi na nakalabas pa rito matapos na pasukin ang naturang kagubatan. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Kalat ang balita sa kanilang bayan patungkol sa misteryosong nagaganap sa kagubatan na ito. Ang iba nga ay tinawag nila itong haunted forest. Hindi na kasi mabilang pa ang kaso ng mga pagkawala ng tao nang sinubukan nilang pumasok rito. Ngunit sa matinding tagutom na nararanasan sa bansang Pilipinas, isa ang probinsya ng Albay sa labis na naapektuhan ng krisis. Upang maibsan ang gutom na kanilang nararanasan, kahit mapanganib sa naturang gubat, marami ang nangahas na humuli ng mga ligaw na hayop sa kagubatang ito na maaaring maging panglaman ng sikmura ng kanilang nagugutom na pamilya. At lahat ng pumasok rito, katulad ng mga nauna, ay ni isa ay wala pa rin nakabalik sa kanilang pamilya. Mahal, paubos na ang pagkain natin. Saan na tayo nito kukuha ng makakain natin? Nag-aalalang sabi ni Gloria sa kanyang asawang si Jacob. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, mangangaso ako sa kagubatan. Ang sagot ni Jacob sa kanyang asawang hindi mapalagay ang isip. Pinagbabawalan kasi sila ng gobyerno na makapagbili ng anumang pagkain sa mga tindahang inilaan ng mga ito. Liban na lamang kung magpapalagay sila ng marka sa noo at kamay. Hindi sila nagpalagay dahil iniisip nila na magiging sunod-sunuran lamang sila sa maaaring ipagawa ng mga ito. Hindi na rin gumagamit ng pera sa panahon nila. Nawala na ito ng halaga. Ang tanging paraan upang makabili ng anumang produkto ay ang pagtapat ng kamay o noo sa isang teknolohiya upang ito ay mai-scan. Kapag nakumpirma na nila na isa ka sa kanilang tagasunod, maaari kang makabili ng kahit anumang produkto na gusto mo at hindi mo na rin kailangan pa na magbayad. Maraming ipinagbabawal sa kanilang panahon, lalo na sa tulad nilang hindi nagpalagay ng marka. Ipinagbabawal din sa kanila ang pagtungo sa kung saang lugar. Kung baga, kung saan ka na isinilang, doon ka na rin mamamatay. Mabuti na lamang mayroon pa rin kaunting kalayaan sa bansang Pilipinas, hindi katulad sa ilang parte ng mundo. Hindi ba't ipinagbabawal ang pagpapasok doon? Baka tulad nila Melchor, hindi ka na rin makabalik sa amin. Paano na kaming mga anak mo? Nangangambang wika ni Gloria sa kanya. Huwag kang mag-alala at huwag kang mag-isip ng ganyan. Alalahanin mo kaya hindi tayo naglagyan ng marka dahil malakas ang pananalig natin sa taas. Magtiwala ka sa akin. Uuwi ako ng ligtas sa inyo. Oo, talaga ang loob niya na makahanap siya ng makakain nila sa loob ng kagubatan. Sumapit ang kinagabihan. Inihanda na ni Jacob ang mga gamit na kinakailangan niyang dalhin. Katulad ng disabog na baril, pana, sibat at ang kaunting pagkain na kanyang maipapanlaman tiyan habang naghahanap ng makakain sa gubat. Gusto din niyang patunayan sa lahat na walang masamang mangyayari sa kanya. Gusto rin niyang alamin ang misteryo sa likod ng maraming pagkawala ng mga taong dito ay pumasok. Mag-iingat ka, mahal. Bumalik ka ng buhay sa amin. Mababa ka sa tono ng boses nito ang pag-alala sa kanyang gagawin. Hindi na lamang niya ito tinugon. Habang nasa kalagitnaan siya ng paglalakad sa pusod ng gubat, nakarinig siya ng isang paghuni na ngayon lamang niya narinig. Hindi lamang niya matiyak kung ano ba ito, ibon ba o hayop. Gayunpaman, pinagpatuloy lamang niya ang kanyang paglalakad. Kurukuto!
Kurukuto! Napatigil siya sa paglalakad nang muli ay marinig niya ang malakas na paghuni nito. Nagpalingal-lingal siya sa buong paligid. Hinahanap ng paningin kung nasaan ang may likha ng paghuni na kanyang narinig. Ngunit wala siyang nakita, kaya ipinagpatuloy na niyang muli ang paglalakad. Makalipas ang ilang sandaling paghahanap na matutudla na kahit anumang ligaw na hayop sa wakas, nakakita rin siya ng isang malaking baboy ramo. Inilagay niya sa likuran ang sibat at kinuha ang pana. Maingat lamang ang kanyang mga hakbang upang hindi mapansin ng hayop na kanyang nakita. At nang makakita siya ng pagkakataon, pinakawalan na niya ang palasok. Tinamaan niya ang baboy ramo. Lumikha ito ng nakabibinging ingay. Nakatakbo pa ito ng ilang dipa bago bumagsak sa damuhan. Habol ang paghinga ng lapitan niya ito. Upang matapos na ang paghihirap nito, hinugot niya ang punyal at itinarak sa liig ng baboy ramo. Sapat na ang karne nito sa ilang araw nilang pagkain. Binuhat na niya ang baboy ramo upang makauwi na. Tiyak na matutuwa ang kanyang mag-iina sa kanyang nahuli. Hindi pa man siya nakakalayo ng ilang metro nang marinig na naman niya ang paghuni na narinig niya kanina. Kurukuto! Kurukuto! Sa pagkakataong ito, nasa malapit na lamang ito mula sa kanya. Ihahakbang na lamang sana niya ang kanyang mga paa nang may maaninag siyang isang bulto ng tao sa unahan. Patagal niya itong pinagmasdan. Isa itong lalaki. Nakayuko lamang ito, kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Naglalakad ito papalapit sa kanya. Habang patungo ito sa kanya, narinig niyang nagsasalita ito. Dito pala nanggagaling ang inaakala niyang paghuni ng isang hayop o ibon. Nangilakbot siya nang mapagtanto niyang hindi nakasayad sa lupa ang mga paa nito. Nagsimula na rin magbago ang anyo nito, isang nakasisindak na halimaw. Para na itong asong ulol na naglalaway nang tumingin sa kanya ng tuwid habang malakas nitong paulit-ulit na binibigkas ang salitang kurukuto. Nakalitaw na rin ang mahahaba at matatalas nitong mga pangil. Isang malakas na paghuni ang pinakawala nito bago patakbo siyang tinungo nito upang sumagaman sana. Ngunit mabilis niyang naikasa ang baril at pinaputokan ito. Tinamaan niya ito sa ulo. Nangingisay na bumagsak ito sa lupa hanggang sa malagutan ng hininga. Ligtas na nakauwi sa kanyang mag-iina si Jacob at doon lamang naibsan ang labis na pag-alala ng kanyang asawa na makita siya nitong papalapit sa kanilang bahay habang may dalang isang napakalaking baboy ramo. At ang misteryosong pagkawala ng maraming tao na dito ay pumasok. Nagkaroon na rin sa wakas ng kalilinawan sa lahat. Ang kurukuto ang naging sanhi ng kamatayan ng mga ito. Kaya nitong kumain ng isang buong tao at iyon marahil ang sinapit ng mga naging biktima nito. Nang malaman naman ng Pangulo na napatay niya ang isa sa mga alagang halimaw nito na pinakawalan sa gubat, nagpupuyos ito sa labis na galit. Wala rin itong ibang pagpipilian kundi hayaan ang mga taong naninirahan dito na malayang makapanghuli ng makakain nila, lalo na ang hindi nagpalagay ng mga marka. Ang kasunduan ay kasunduan. Kapag ang halimaw na pinakawalan sa ilang na bahagi ng iba't ibang kagubatan rito sa Pilipinas ay magawang mapatay, ay ibibigay nito sa mga walang marka ang naturang gubat upang malaya silang makapanghuli ng kanilang makakain. Ngunit ang kasunduang ito ay gustong baliin ng Pangulo, kaya lihim niyang pinakawalan ulit ang alaga nitong halimaw na kung tawagin ay kurukuto. Hindi lamang isa kundi maraming halimaw ang pinakawalan nito. Ngunit ilan pang halimaw ang pakawalan ng gobyerno. Alam na ng mga tao kung paano puksain
ang mga ito sa tulong na rin ni Jacob. Maraming salamat pong muli sa pakikinig at pagsuporta at pagtangkilik sa channel na ito. God bless everyone.